Kung titingnan natin sa mapa ng Japanese Imperial Army, ang may pinakamaraming Bullium Yamashita Treasure ay nasa Metro Maynila. Nasaan kaya ito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga ka-treasure hunter. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat, mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin, mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakato. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo sa araw po na ito tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga ay ang pag-uusapan natin itong volume of treasures na napakarami sa may Metro Maynila. Kapag titingnan natin yung mga mapa ng Japanese Imperial Army, ang may pinakamarami ay nasa Luzon sa Metro Maynila, no? Yan ay babanggitin natin isa-isa maya-maya lamang. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-panood, mga subscribers, bashers, haters, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos, no? So tayo po ay diretso sa ating topic. Wala na po tayong break, no? At ang pag-uusapan nga natin dito ay tungkol nga po dito, no, sa volume of treasures, no? Kapag sinilip natin yung Yamashita Treasure map, no, mga kudigo, makikita natin na nasa Metro Maynila, no, nasa Luzon, no, Island of Luzon. At yung iba ay nasa syudad mismo, no, ng Maynila. Ang may pinakamarami volume of treasures na naitago, no. Yan po ay ayon doon sa mga nabasa nating kudigo, Yamashita Treasure Map, at maging sa online, no, sa Google, naka-display na po ito pong mga mapa ng mga Japanese Imperial Army. Yung history, yung mga nakalagay sa Google na na-download ng mga sinaunang mga treasure hunter, ay bulgar na makikita natin yung mga lugar na pinagtataguan po ng Yamashita Treasure. So, unahin natin itong Yamashita Treasure sa syudad, no? Sa city mismo. Kung nasaan ito, pag-usapan natin kung nasaan na itago, no? Although alam natin na may volume of treasures dito sa Luzon, sa may Metro Maynila, pero di natin alam kung nasaan na ilagay, no? Kaya yun ang ating i-analyze, pag-uusapan natin kung nasaan yun. Itong ating pag-a-analyze ay sa sarili nating isip lang, no? At ito ay posibleng totoo, posible naman na sumablay. Kaya ito ay pananaw lamang natin, no? Pero hindi natin check kung talagang doon nga ba talaga. Pero ang mahalaga ay mayroon tayong prospect, no? Prospect. Ito ay napakagandang pananaw, no, para matuklasan natin yung mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army. So, sa Luzon, sa may Metro Maynila, ang volume of treasures na nabanggit sa may Yamashita Treasure Map sa mga kudigo ay ang Quezon City, no, number 1. Bulacan, no, Pasay, no. Yan ang mga lugar na napakadaming Yamashita Treasure, no. Rizal, no. Yan po ang mga lugar
na may napakaraming Yamashita treasure, Tanay Rizal. Although marami pa na malalaking Yamashita treasure, big deposit around Luzon, no? At hindi lang Luzon, maging Visayas, Mindanao ay maraming volume of treasures. Pero ang may yung pinaka marami, Quezon City, Bulacan, Rizal, no? Pasay, no? Nakalagay yan sa Yamashita Treasure Code at sa Yamashita Treasure Map, no? Unahin natin ang number 1, itong Quezon City, no? Ang Quezon City ay isa sa pinagtataguan ng Yamashita Treasure na napakarami. Kasi hindi na sila makapag-exit, hindi na sila makapag-pull out. Nandyan po kasi ang mga Japanese Imperial Army. May mga dala-dala sila kasi daungan yung dagat dyan sa may Manila Bay, dyan sa may Tundo, no? Sa Subic, sa Pangasinan. So, ang pinakadagsaan nila ay ang Manila Bay, no? Diyan yung mga barko dumadaong, yung mga malalaking barko na nagre-repack ng mga kayamanan mula sa Southeast Asia. So dito nila naidala. Yung Pasay, no? Quezon City, Pasig ay tadtad ng sikreto yan. So pag sa syudad, no, ang madalas na napagtataguan ng mga Yamashita treasure ay ang mga gitna ng kalsada. Sa gitna talaga. Bakit sa gitna? Pag sa gilid kasi madaling hukayin, no? Madaling paprajikan. Pero pag sa gitna ng kalsada, lalong lalo na itong intersection na nagko-cross yung mga kalsada, yung mga kalsadang marami, parang asterisk, no? Kalimitan sa ilalim nun kasi mahirap galawin, no? Mahirap mong hukayan, hindi mo pwedeng hukayan ng malalim. Kaya posibleng isa, no, sa pinagtataguan ng Yamashita treasure. At hindi lang yan, may sample na nakakuha ng mga ganyan sa may Baguio, no? Baguio City, doon sa may gitna ng kalsadang nakakross, no, na parang asterisk, ay doon sa ilalim ay may kwarto sa ilalim. Ang lalim ay mga 70 feet, mayroong pailalim pa, no, 100 feet pataas ang lalim. So hindi talaga maabot kasi ginawa nila ng secret room or parang tunnel sa ilalim noon, may kwarto-kwarto doon. So yung mga kalsada sa gitna ng kalsada ng Quezon City, isa yan sa mga napagtaguan ng napakaraming Yamashita treasure. Kaya nga mayroong proyekto ang gobyerno natin na maggawa daw ng subway, no? Subway, at kasama ang Japan. Kasi alam din nila yung Yamashita treasure noong unang panahon. Nakasubmit na yan sa government, yung mga mapa ng Hapon, yung sekreto ng Hapon, mismong Japanese government. Alam nila na dyan, mula sa Quezon City nga, dadaan ng Pasig, no? Papuntang Pasay, ay tinatarget nila yung mga kalsadang pinagbaunan ng Yamashita treasure. Yun po talaga yung katotohanan dyan. So yung dadaanan mula sa Quezon City, no, tatargetin ng mga gumagawa ng subway, papuntang Pasig yan. Kasi sa Pasig, mayroon ding itinago dyan yung alam nyo yung Pugad Lawin, yung pinagtataguan, pinagpupugaran ng mga manghimagsika noon, sila Andres Bonifacio, ay may kuweba doon, no? At ito ay napaloob sa Philsport Arena, itong lugar na ito, yung sports complex, no? Yung pinagtataguan dati ng mga naghihimagsikan, no, ay napagkutaan ng mga sundalong Hapon, no, na recover. Kasi may tunnel dyan na diretso sa Port Santiago, kung hindi ako nagkakamali. May mga lagusan dyan at
yun ay nakubira na, naputol na at nilagyan ng sikreto sa ilalim. So hindi magalaw-galaw yun kasi nasa loob ng pinagbabawal galawin, yung mga old parks, yung mga sports complex na luma na hindi pwedeng hukayan ng malalim. Pwede siguro naghuhukay lang sila ng mga CR, hindi naman nila maabot yun. Kasi nakadesign yun, mautak ang mga Hapon. Aabutin ng 200 feet, 300 feet bago maabot yun. Hindi basta-basta. At may mga traps pa na nilagay doon. Hindi mo basta-bastang makukuha. So yun pa lang ay isa no, sa prospect. Itong mga lumang mga gusali sa may Quezon City. Kabilang dyan yung mga sinaunang mga eskwelahan, sinaunang mga simbahan, no? Yung hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng kasikwan, national treasures. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng galawin yan kasi may national treasures, yung mga rebulto dyan, kung anong mga simbahan ng Kastila dyan na noon pa, ay hindi mo pwedeng galawin yan. Kaya pwedeng ito ang napili ng mga Hapon kasi secured, no? Pag sinabing secured, yun kasi ang sinabi ni Hudes, no? Na nakabaon daw ang Yamashita treasure ng well secured, no? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng basta-basta lang nahukayin o mahukay na may security. So doon sa mga lugar na nabanggit natin ay secured talaga yun dahil hindi pwedeng galawin. Yung mga old parks, no? Mga old cemetery, mga lumang sementeryo, no? Ng mga Kastila noon, yung mga sementeryo na mga sinauna na hindi mo pwedeng galawin, hindi mo pwedeng i-renovate kung walang permiso mula sa gobyerno, ay bawal yun. Kaya doon ay posibleng itinago ng mga Japanese Imperial Army. At bukod dyan, yung mga lagusan dati ng mga Kastila, no? Banggitin natin yung mga tunnels ng mga Kastila. Kasi ang mga Kastila noon ay may mga daanan sa ilalim ng Maynila. May mga kalesa sila na dumadaan sa ilalim. Tagusan dyan, Pasay, no? Papuntang Quezon City. May mga daanan dyan sa ilalim. Port Santiago, dyan sa may Intramuros, no? May mga sikreto dyan noong unang panahon. At ngayon ay wala na kasi nasaraduhan na. At siguradong may sikreto yon. Saan pa? Bukod po dyan sa mga lumang kalsada, mga simbahan na luma, mga eskwelahan na luma, mga lumang parke, no? Lumang sementeryo, ay mayroon pa. Ano yun? Ito pong mga creek, no? Kasi hindi lang sa bundok ang creek. Nung unang panahon, dyan sa syudad ay may creek din dyan. Yung mga sapa-sapa dyan kahit na marumi. Ilog dyan sa Maynila. May mga nakaliterway dyan na ilog sa Quezon City. May mga creek dyan na maliliit. Ay posibleng nalagyan din sa ilalim, no? Kasi hindi pwedeng galawin yung creek eh. At saka sino ba naman ang baliw na maghukay doon sa may creek na napakahirap at mabaho, marumi kasi syudad. Doon pumupunta yung mga dumi sa may creek. So lahat ng hindi halos pwedeng magalaw ay doon ang pinili ng mga Hapon kasi secured nga, hindi pwedeng basta-bastang makuha. So may mga markers kang makikita, no, in above, no, sa taas, no, kapag tumingin ka, pag aerial view, makikita mo yung mga creek doon. May mga letter S, letter Y. Diyan sa syudad mayroon din yung mga creek. At yan nakalagay sa mapa, mga letter Y, letter S, letter U, letter C na mga creek. Yan ay kabilang, no, sa napaglagyan ng sikreto ng mga Japanese Imperial Army.
Ayon doon sa ating research, doon po sa mga kudigo, sa mga ano ng mga Hapon, mga sekreto ng mga libro, ay kabilang yung nabanggit natin. Yung mga yan, yung mga Greeks, mga sapa. May sapa din kasi sa syudad. At bukod dyan, dyan kasi sa syudad, no, may mga luma dyan ng mga gusali na banggitin natin yung huling mga kagaya ng eskwelahan. No? Although pwedeng i-renovate ang mga eskwelahan. Pero nasaan sa eskwelahan? Itinago kasi mga old buildings ng eskwelahan. Siyempre ilalagay yun ng mga Hapon sa alanganin. Alanganin, hindi ka pwedeng maghukay. Siyempre doon nila ilagay yan sa may gitna ng kalsada. Doon sa may compound ng mga old schools, di ba may mga kalsada no, nag-cross, no? Nag-X yung kalsada. Tapos yung mga puno doon nakalinya. Big sabihin nun, araw yung mga puno na yon. At tumbok yung kalsada na naka-X or naka-cross. O banggitin natin yung mga luma na ginawang prisoners of war ng mga Hapon, yung University of Santo Tomas, no? University of the Philippines, no? Mga De La Salle University, yung mga luma ng mga schools noon sa may Metro Manila ay posible na may nakatago dyan, no? At ang mga nakakaalam dyan, siyempre yung mga may idea rin, yung mga engineers, mga matatalinong nilalang. Kasi kung mahina-hina yung kukuti mo ay pagtawanan ka o tatawa lang, baliw. Bakit ka magsasalita ng ganun? Wala ka namang patunay. Kailangan ng malalim na IQ, malalim na pag-iisip bago matutuklasan ng mga ito. Hindi ito basta-basta lang na usapin pagdating po sa Yamashita Treasure. Halos puro engineers na magagaling ang nagtago niyan, hindi basta-basta yan. So yung mga old buildings na yan, nandoon sa mga kalsada, mga monumento na hindi mo pwedeng pakialaman, kagaya ng mga monument na mga Jose Rizal, no? May example na yan dito sa Baguio, yung mga unang monument ni Jose Rizal ay yung ulo na pininturahan, ginto pala, so pinalitan ng ulo, no? Yan ay kwento at may patunay yan, no? Dito yan nangyari sa may Luzon, sa Baguio City, no? Yung monumento ng Jose Rizal. May mga monument na luma na may sikreto. Kabilang nga doon yung mga estatwa na hindi mo pwedeng pakialaman sa simbahan, yung mga lumang simbahan, yung mga estatwa ng mga birin-birhin, no? Nilagyan pala ng diamond yun yan. Yung ninyo sa Cebu, sa Juan, nalagyan ng diamond yung katawan. So may mga nakadiskubre na hindi lang nagsasabi, no? Maraming mga nakakakuha ng treasure na hindi namamalita, kasi pwede kasing kumpiskahin sa kanila kung ibabalita pa nila. Maraming mga nakakakuha ng ganyan. So maging tayo ay mayroon tayong mga natutuklasan ng mga ganong sistema, ganong klaseng mga ribulto, no, na posible target, pero hindi mo pwedeng pakialaman kasi nandun nandun sa loob ng simbahan. Hindi mo pwedeng pakialaman yun kasi bawal, no? Mautak yung mga Hapon. Yung mga old golf course, no? May mga sinaunang golf course na ginamit ng mga Amerikano noon. Golf course ng Intramuros, no, diyan po sa Intramuros. May golf course diyan, may tubig. May mga sikreto diyan na tunnel noon kasi may mga anuhan diyan ng Kastila noon. Nasaan na yun? Minsan tinakpan na ng mga Hapon yun, nilagyan ng sikreto. Yung mga golf course na yan, may mga sikreto. Yung Janhei, no, Camp Janhei, ang daming sikreto dyan ng mga Japanese Imperial Army. So napakagaling ng mga Hapon, no, na nagtago sila ng kayamanan. So yun po, nabanggit na natin yung mga lahat ng possible na
pinagtaguan sa syudad, no? Mga lugar na yan. So, ulitin natin, Quezon City, Bulacan, Pasay, Pasay, then Pasig, no? Rizal, ang mga malalaking Yamashita treasure dyan sa may Metro Manila. Yung Quezon Province, kabilang yan, no? Mayroon ding napakalaking mga treasure dyan, at ang Mindoro, mga Isabela, pero mga big treasures na yan mga dyan. Ang volume talaga ay yung nabanggit natin kanina. At makikita naman natin yan sa mapa ng mga Japanese Imperial Army, no? Nakalagay yan dun eh. Rizal, Bulacan, Quezon City, Pasay, napakarami. Pero yung sa Pasay, may nakuha na dyan. At posibleng yung mga nakakakuha dyan ay mga politicians, malalaking negosyante. Isipin mo yung Mall of Asia, gilid ng dagat. Sa Pasay, dyan ang Yamashita treasure eh. Sa gilid ng dagat, Manila Bay. Kasi, mahirap kunin eh. Pag nasa tubig, pinalubog lang dun. Tinago dun sa ilalim ng Manila Bay. Sa gilid ng Manila Bay, no? Posibleng dyan sa may Marikina River ay mayroon ding napakulay na ilagay dyan. Pero sa ngayon, baka hinahanap pa ng mga magagaling dalubhasa ng mga politicians, treasure hunter. So hindi lang civilian ang treasure hunter, may mga politicians na mga treasure hunter. Mayor, congressman, presidente, mga treasure hunter ang iba dyan, na kapag nakaupo ay kanya-kanyang banat ng project. Yun. Totoo talaga yung sinasabi natin, no? Walang halong biro yan. So, yun po, no? Yun po yung ating mga prospect, no? Yan ang ating analyzation na may mga kasamang research yan. Although, ito po ay analyze lamang natin, wala tayong mga ebidensya. Ito po ay malaya tayong maniwala, malaya ding hindi maniwala. Kung tayo po ay nag-iisip at tingin natin posible, ay pwede nating hahanapin gamit po mga idea na yon. Pero kung hindi tayo maniwala, wala din namang mawawala. Dahil ito po ay atin lamang komento, no? Pananaw. So sana po ay nakapagbigay na naman tayo sa inyo ng napakagandang idea tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army sa kanila pong naitagong kayamanan dito po sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, no? At huwag niyo pong kalimutang i-share, no? I-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload kong videos. Maraming salamat po. Ito po ang inyong ka-treasure hunter na sasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo po ay makakahanap.